Isang malaking awesome. And kamusta ang lahat? Kamusta ang inyong mga trades? And I hope walang liquidate. And of course, lalo na dun sa mga nagbabayad dito sa ating YouTube channel. I hope you guys are actually really well. And I hope you were able to also like copy trade me. And lalo na dun sa mga sinabihan ko. Pero hindi ko kayo sinabihan para sundin nyo. And I just want to let you guys know so that you can have your own decision, since this is not a financial advice. Okay, but right now I wanna put you guys in a situation where may intindihan nyo yung mga nangyayari. Then back in November 11, I was able to post this, guys. Then sinabi ko sa inyo na okay, we will be going down, and just to reset as well the Fibonacci level, because nagkaroon na tayo ng sobrang pangit na situation dito. When I say pangit na situation is yung ating Elliott waving. Okay? So, I will explain further. Pero yun nga, ang dami naging comment neto when it comes to yung doon sa isa natin, which is hindi napakagandang mga comment at hindi sila naniwala. And in-update ko lang yung trend line natin. We're still looking at the same thing. We'll be going down to trace back the 34K. And sinabi ko din yan dun sa ating Discord, which is yung ating itong yesterday, which is 1:36 a.m. dito sa US, sa California. So right now, I wanna let you guys know as well that binanggit ko doon na magta 34K tayo to SL those bears. Okay, not to the point na we will be staying there. It's because nasa below na siya, pero pinakita ko rin dito sa ating chat natin na to na yan. So we will be going down dito sa 35,100, then babalik tayo. But I didn't expect that we'll go down like further sa 34K, which is ditong ating support. Now, ang tanong ng nakararami na, okay, bearish na ba tayo? Okay, I would say no. Okay? And in a very technical perspective na hindi. Okay? Hindi dahil sa mga news or anything. Okay, hindi sa mga emotions or anything. It's all because about the numbers that we're seeing right now. So napaka-importante ng numbers na magpi-play out right now. It's because the big institutions are very heavily also like nakatuon sa numbers instead of just their feelings and also what the other people says. Okay, so unlike with the retail, kaya sila tinatawag na dumb money is because kung ano lang yung sinabi ng isa, so sabihin natin, monkey see, monkey do, yun ang ginagawa. Okay, so now let's play this one. Since ganito yung ang trading view, hindi ito na-edit, and just to let you guys know, if you haven't followed me here sa trading view natin, i-follow nyo na ako dito. Also the Chismosa lang din. Then naka-plus account to. I'm paying as well like monthly on this one so that I can use and test out some indicators para sa inyo, lalo na doon para sa mga nagbabayad dito sa YouTube channel ko. Isa yan sa mga nakukuha yung perks mula sa akin. Okay, so now we're gonna load these new bars. And again, this is way back November 11 at hindi na siya na-edit. But let's see if what will be the result. Okay, so right now, nandito na tayo sa area ng 35,572.5 as of this recording. And we did indeed, okay, bumaba. And just like what I said, then babalik tayo. Then from there, indecisive na ako. Hindi ko alam kung we'll just continue back down or throttle down. It's because may mga nakita kong aspects or perspectives as well ng mga fundamentalist ng economy. Okay, so tingin nila na economy, magkakaroon tayo ng easing. So sinabi ko na rin yan doon sa ating inflation, which magiging pangit para sa dollars. Okay, which tataas na ulit ang palitan. Yan, makikita nyo na mga yen, makikita nyo na ang Australian dollars, iba pang mga assets iba pang mga forex, sabihin natin mga foreign exchanges na heavily dominated by US dollars. Pag sabihin natin nagda-dump siya, nag-crush din yung iba. Pero I think there will be like slight easing on yan sa mga nangyayari ngayon when it comes to sa mga palitan. But hear me out. I'm not an expert when it comes to Forex. Okay? I never made money with Forex is because I'm a very impatient person. So that's why I switched to stocks, to bonds, and now I'm here with cryptocurrencies. But let's see.
what's going on right now, i-chart na natin to. So, ganun lang din, wala akong binago. Same thing, in-adjust ko lang to kasi nasa kukoy nyon, yung nakita nyo kanina. Ito, pinalitan ko lang din siya ng ashi kung baka nagdududa ka bakit parang nag-iba yung candles. And actually, you're right, nag-iba yung candles because this one, it is pag naka-ashi ka, nire-remove niya yung mga noise. Okay, so when we say noise, yung mga hindi kailangang mga trades, yung mga repetitive trades, so sabihin natin yung binili tas ibinenta din sa same price. Okay, hindi niya na sinasama yan para hindi siya maging dagdag confusion sa candles natin. Okay, para hindi siya lalaki yung wicks or lalaki yung body. So makukuha natin siya na slightly and more accurate than the usual candle, which is ito. Okay? Yan. So now, since we're using ashi right now, okay, tulad ng sinabi ko na maraming masasalok dito, then magkakaroon tayo ng pabalik. So hindi ko alam kung from there will be just throttling here. And I was surprised that we went back up, okay, which mas lalo ako naging bullish when it comes to our 4-hour time frame. But I'll explain to you guys why, okay, which is, ito, explain ko sa inyo, okay, which is the technical analysis na natin siya. Okay, so dito, kunin natin yan, then to. Okay, so like I always teach you guys, okay, sa technical analysis sa paggamit natin ng Fibonacci, this is the standards, okay? So, wala to, okay, wala yan kasi sa billionaire status yan, yung levels na yan, and mas lalong wala to, okay? So, buburahin lang natin ng konti, yan, para hindi kayo malito. Okay, so, now, kung makikita nyo, we included this one. So, also, di ba, sinasabi mo na dapat hindi na ini-include yung mga ganyan. So, it's really actually just noise. But you can also like do this. Nasa sa inyo. Okay? But what I am trying to do kasi ngayon is to do the basics. Okay? So, I'm trying to teach you guys the basics. Pero since mapilit kayo at nandito din yung Smart Money Concepts Indicator natin, okay, na which nagpo-provide din sa atin ng more accurate information na talagang dapat hanggang dito lang tayo. Pag dumiretso pa tayo dyan, we'll do a new cycle of bearishness. Okay, to trace those moving averages pababa since mas dominant ang moving averages kumpara sa mga Fibonacci's due to the understanding ng mga tao sa paggamit ng moving average versus sa paggamit ng Fibonacci's. Although may mga levels ng Fibonacci na dapat mas nasusunod kaysa sa moving averages, pero dahil nga sa dami ng retail, nakadepende yan kung anong market ang tinitrade mo. Okay, so now, let's go back to our topic. So, ang tanong, bearish ba to in a 4-hour time frame? I would say we're still in a bullish situation. Kahit hatakin ko tong Fibonacci natin pataas, or mas reasonable nga kung hanggang ganito lang. Okay, sige, sabihin natin na hanggang ganito lang since mas okay siyang tignan. When it comes to itong week dito, ito yung week dito na nag-confirm na magbabagsak tayo. Okay. So, we got an ABC, Elliott wave dyan. So, na-complete na siya. Okay na. Okay. Then, we went down here. Good support. Nangyari. However, nabuta siya. Pero maganda yun at na-trace back niya tong area na to. Okay. So, now, we have the 236. Okay. Ang tanong, mag-hold ba to? I would say, mataas yung chance na no. Okay, because every time na we bounce here, this is a potential retracement only dito sa area sa to. Then by Friday, okay, and lalo na ngayon na may inaabangan silang dalawang ETF, okay, FBRRR ba yun or Franklin ETF, BTC ETF ata yun. So correct me if I'm wrong. Hindi ko na masyadong tinitingnan kasi na-emotional ako. Okay? So, paano kasi kung ano siya? So, mayroon daw 50-50 chance na ma-approve yun by Friday. So, let's see. We'll see. But, I'm very positive sa lalo na sa nangyayari ngayon. Lalo na kung nandito ka sa US, I'd say no. Malaki yung chance na hindi siya mangyari. But, that is just my opinion. Okay? Balik tayo dito sa ating topic. So, pag nag-bounce siya dito,
bumalik siya. Now we'll do an ABC wave wave dyan. So, okay. So ngayon, ito yung titignan natin. Okay? Pag bumalik tayo dyan, dahil 0.114, since this is a Billionaire's Billionaire status Discord levels, ang tanong, magsistay ba tayo dyan or aangat pa ba tayo dyan? So, 80% or 85% hindi. Okay, we go throttling down, then magkakaroon tayo ng retrace. Okay, kaya meron tayo isa pang level dito na tinatawag. Okay, which sa Billionaire din, hindi to sa akin. So, yun, binigay ko na siya sa Billionaire. So, right now, we're eyeing to retrace this level. Okay, yan yung gusto kong makita. So, right now, ito yung inaabangan kong level, which is itong trend line na to. Okay, mula dito sa taas, papunta dito. Then, let's see if we will be able to at least get to fill in this gap. Okay, we need to fill in this gap. Tapos pag na-fill in yan, mataas yung rejection levels dyan na mare-reject talaga tayo. Especially since this is a 36K. Kitang-kita rin dito. Then dito. Okay? So, we need to fill in this one at least 2 times. Okay? Kung dito pa lang, nagtagal na tayo agad dyan ng matagal-tagal, doon na tayo mako-confirm na okay, angat talaga tayo. Babasagin niya tayo dito pataas. Okay? So, but since Friday is coming, then we have few more days. Okay, 2 more days actually. We have 2 more days para ma-reach yung ating Friday. Then we'll be able to see kung babagsak tayo mula dyan. Okay? But what I want to see is, bago tayo bumagsak, ito yung gusto kong mangyari. Okay, pakita ko sa inyo. Okay, I'll be going deep, more detailed on this one para ma-play out nyo to. But this is not a financial advice again. This is just my analysis on how I want to use my Fibonacci levels. Okay? So now, okay, babounce yan, tas aangat. Okay, may chance tayong umangat kasi nandito yung gusto natin i-fill na gap. Okay? So, ngayon, pag umangat tayo dyan, nandito din yung mga moving averages natin. Of course, we should not invalidate that one. And laging nating uunahin ng moving averages versus doon sa ating Fibonacci levels or trend lines. Okay, so since this is more or way more very easy to understand. Okay, so now, pag na-reject tayo dyan sa area na to, okay, since andyan yung moving averages natin, I'll be safe like doing a square here. Sell kayo agad automatically. And this is your chance to like let go of the market. But there will be like some outs na napakalakas at ang hirap talagang labanan. Kumbaga, kahit nagdadump na yung market, talagang hindi sila bumibitaw at talagang malakas yung nangyayari doon. Na every time may nagiging pump, mas lalong nagpa-pump lang to si ano. So, ito yung tinatawag natin beta coefficient na katulad ng sinabi ko doon sa previous lives natin. Okay, so now, okay, ma-reject tayo dyan. Okay, we'll go down. Okay, but ang gusto ko, maglaro muna tayo dito sa line na to. Okay, paglalaroan natin yan. Tapos magkakaroon tayo ng ganon, tapos babagsak. Okay? Yan yung gusto kong mangyari. So, why I want that to happen? So, kunyari, ito. So, kunyari, na-reject na tayo, bumaba tayo. Maglaro muna tayong ganyan. Tapos, babagsak tayo. Tapos, magre-retrace. Tapos, doon tayo babagsak ng todo. Okay? So, why I want that to happen? Okay? Picturean nyo na to guys. Okay? Kasi baka sabihin nyo, wala akong resibo. Okay? So, gusto ko ganyan yung mangyari just to confirm the trend lines and respect the moving averages. Kasi by that time siguro kung ito talagang 2 weeks magkakaroon tayo ng indecisiveness sa market, relatively maganda yung areas na to kasi sideways siya. Magmumukha siyang sideways. So that indicates a huge indecisiveness in the market. Tapos sobrang laki nung kinakain yung areas. Kumbaga, itong levels ng Fibonacci na to ay nilalamon na niya just to play out and mapera nila to. So, yun parang ganun yung naiisip ko. And there will be more money if magaganito nila to. Which is, kaya nga sabi ko rin doon sa previous lives natin, kung scalper kayo, magaling kayo mag-scalp,
mananalo kayo dito at malaki ang kikitain nyo versus sa mga long term. Okay? Sa mga nasa long term na ngayon lang pumasok at dito lang pumasok sa mga areas na to. Okay, but let's go with our 1-day time frame. Okay? Ito yung gusto ko pa ipakita sa inyo. So, buburahin lang natin yung mga drawings natin para maging maganda yung itsura niya. Okay? So, kung titingnan natin tong levels na to, okay, more relatively, na-support naman tayo ng ating moving average na 20. Okay? Ang kinagandahan niyan is nagiging healthy siya kung kung wag natin masyadong dikitan ang moving average. Kasi the more na dikitan natin yan, mas lalo yang humihina. Okay, malakas ang moving average 20 kung isang beses mong bubutasin. Okay, which is yan. Isang beses mo palang lalapitan, umangat na siya agad. Which kahit nabuta siya, ang laki nung inangat niya. Which is, this is also a sign of bearishness in a higher time frame. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Pag yan umangat at naglaro yan dito, okay, malaki na yung chance natin na okay, parang nag-iiba na yung mood ni BTC. Okay? Then, explain ko sa inyo na bakit pwedeng ganun yung mangyari, which is sa news natin. Okay? So, ngayon, anong bearish scenario natin? Which is, di ba sinabi ko dito sa post natin dito sa Discord kung nakikita nyo at lagi kayo nandito sa Discord natin at naka-alert kayo. Okay, wag nyo i-ignore yung mga everyone ko sa inyo. Pag nag-everyone ako niyan, ibig sabihin it's a major news. Okay? And kung naka-Bayernaire lang, okay, it's just like my rants. It's really up to you if you wanna check it. Okay? So dito hindi ako masyado nag-ano kasi I don't wanna freak you out. But I'm very sure, okay, na marami akong naligtas dito kung sakaling sinunod nyo to at nagkaroon kayo ng sarili nyong desisyon after this 35 to 34K to SL those bears. And same lang na sinabi ko doon sa YouTube, walang bago, let's do it. We will sell 46, 47, 48. Not a financial advice. When I say we, the readers of this journal. Kasi journal ko lang to, guys. Okay, now, let's go back. Okay, doon binanggit ko na meron tayong 33K level. So paano ko masasabi na nasa bullish momentum tayo kung meron na tayong ganito? Okay, so pwede tayong nasa bearish momentum if hindi natin to ma-hold tong 236 area. Napaka-vital netong area na to. Kung hindi rin to mag-hold, okay, after nyan, di ba, na-touch siya. So nag-hold, good job. Pag sa second time at na-test natin ulit yan, okay, mababasag na yan ng sobra. Okay? Malaki yung chance natin. Then, we will be able to see if how strong this is since meron tayong support dito na magandang week, which is a bullish week. Tapos, makikita natin kung talagang pwede nating asahan to levels sa to. Pero, ito yung problema sa mga moving average na 50 kung bakit nakikita ko siyang bearish at a certain point. Okay? Na pwede nating i-retrace to 0.5 to 0.618 worst case scenario or weeks. Okay? So, gusto ko ilagay dito yung Fibonacci level ni DeMello na 0.7, okay, 5.7 na somewhere dito nakalagay. Pwede yon, okay? Which ang use case, ang thesis niya doon, okay, is weeks ay dumidikit doon. Then pag sobrang bearish nung news, sobrang dumidikit na sa 0.618, which is usual na yon, traditional yon, yung 0.618. But I will not bet on the 0.618 since we have a moving average here trying to throttle like this. Okay, unless we see more bearishness, magkaroon siya ng ganito. Tas yan. So, doon lang natin mamimit yung ating 0.618. Okay? Now, paano ko masasabi na from there we'll be able to be bullish? We want 0.618 and 0.5 to give the Bitcoin a good sideways and boom. Magkaroon tayo ng bounce, mag-retrace sa above ng 0.382 at never na siya dapat bumalik dito sa pagitan ng dalawang to. Okay? Pag naglaro pa yan sa pagitan ng dalawang to, okay,
kabahan na kayo. Isa na rin ako sa mga lalabas. Sabihin ko na aalis ako. Bibiling ko na lang ulit siya dito sa areas na to. Babalik ako dito sa 27-28. Okay? Which is yung ating golden pocket. Okay? Babalik tayo dito sa areas na to. Which is, ito din sa Bearier status din to, 0.886 level. But again, okay, what's the major news? Okay, yun yung magandang tanong. Ano yung news ngayon kung bakit nagiging ganito yung market natin? Okay, so unahin muna natin yung ating BlackRock ETF. Okay, so ang unang pasimuno talaga niyan, okay, na walang utak talaga, talagang post lang ng post, isa sa mga sobrang bullish ng XRP, yung itong altcoin daily. Okay, in-unfollow ko na to since 2021 ng March. Okay, kasi I don't really see that this person, okay, check his, yung mga, ako hindi ako perfect. Okay, pero yung mga ganito, pag malaki na yung ano mo, mag-hire ka ng taong talagang mag-aggregate para sa'yo. May make sure na tama yung sinasabi mo, tama yung post mo. Okay, and may reference ka. So, kita-kita dito na una-una talaga siya, bida-bida siya. Ayan, nilagyan siya ng tagging dito. Tapos ito, sabay kabig siya, no? Okay, few hours after, nagkabig siya agad. Kumabig siya na, can find the official listing, can someone find the link and confirm, blah, blah, blah. Then, I think this is a hoax. Ngayon, bina siya. Okay, diba? Real? Ours isn't, Okay. So ngayon, pupuntahan natin tong post na to. This is false. Confirmed by BlackRock by me. Okay? Some wacko must have added using BlackRock executive name, etc. Come on, man. Okay. So, kung sino man yung gumawa na ito, he's in deep trouble. Yun lang masasabi ko. Kasi, malaking kaso yung ginawa niya na to. This is a fraud. Okay? By extent. Okay? Ngayon, malalaman natin kung merong napahamak, okay, na nagtalpak ng kanyang pera, na pang-hospital niya, etc. Tapos na, tapos namatay dahil lang dito sa news na to, at na-prove na ito dahil lang dito sa news na to, at mga nag-post niyan pwedeng madamay na talagang nagkaroon ng malaking influence sa sabihin natin si Altcoin Daily. Tapos pinost niya yon, tapos sinabi niya, nag-comment siya doon, sige bibili na ako ng maraming XRP, BTC, biglang fake lang pala yon. Okay, nag-comment siya, tapos sabi ni Altcoin Daily, sige lang, bili ka lang, ganun. Parang, totoo na, parang legit na talaga to, kasi parang ganun, sabihin ganun. Biglang hindi. Ngayon, malaking kaso yun. Okay? So, same thing with the GDP, GDP. Ano ba sabi ko? The GW, meron tayo tinatawag na European, yung Privacy Act thingy, etc. Yan. So, hindi ko siya mahanap kanina kasi ginagamit namin yun sa call center. Pero hindi ko na maalala ngayon. Okay? So, ngayon, yun yung binasa ko kanina na hindi ko rin maalala naman. Okay? Kasi sa dami ng binabasa ko, but believe me, okay? Ang laking kaso na ito. Okay. So, ito, nag-release na agad ng news tong si CCN. Okay? Na basahin natin key takeaways dito, okay? So, BlackRock denied, okay, to have submitted an application to introduce an exchange traded product for XRP. Okay? Now, we have the next one. The SEC has not yet approved any spot crypto ETFs, okay? Fact. Then we have a well-known wallet moved 24 million XRP to Bitstamp after this fake news. Wow. Okay, parang alam niya talaga mangyayari yan. So nakakatakot yun dinala niya sa Bitstamp. Okay, so the Dubai Financial Services Authority granted recognition to XRP as a crypto token. Ayan, so good news. Ito yung isa sa mga good news. Then we have another here is a US district judge ruled that XRP is not a security. Ayan. So it's up to you guys how you will be able to interpret this chart. Pero yun, after nung sa fake news nga, yan, karoon tayo ng
medyo madugo, okay, na yung mga tao sinasabi kung ba't na nag-crash yung BTC is because of that. Okay, I would say it's because of the slow in momentum. Yun na lang yung masasabi ko. Hindi ko sasabihin na dahil ganito, dahil ganyan. Okay, no one knows. Okay, no one knows. But what I know is the numbers, and sinabi doon na talagang nagkaroon tayo ng sell-off before even that news. Okay, that one of the whales sold 2 billion of Bitcoin and transferred it to to exchange, tapos yun doon na siya nagbenta ng Bitcoin niya. Anyways, okay, so we have here core inflation rate natin. Ito yung news natin for a core inflation rate. Okay, bearish to na news para sa US dollar, and bullish naman to for the other pairs including other currencies, gold and BTC. So yun yung dahilan ko kung bakit sinasabi ko sa inyo na bullish pa tayo, kasi hindi pa naman po nababasag yung levels natin ng 236, okay, at 382. Okay, so maliban sa ETF, since this is just manipulation and everything, okay, huwag kayong magpadala sa ETF. Mas sumunod kayo sa mga ganitong fundamentals, mga news, etc., which is itong mga inflations natin, inflation rate natin. Na ngayon, nasa 4% at tayo YOY. Okay? Your, now, tingnan natin. Wait lang. Eto. Yan. Okay. So, saan ba yan? Parang hindi to latest. Oh, 4 lang dapat to eh. Tingnan natin. Tama naman. Actually, tama. Okay. So, now, may papakita sa inyo. Ito, sa gold. Okay. So, shoutouts nga pala kay Demelo sa nag-signal siya dito. Kung hindi kayo nag-follow sa kanya doon sa Discord natin, sundan niyo yung yung mga shot call niya dito. Ang ganda ng shot call niya, ang ganda ng placement niya. But I want to interpret it kung bakit ngayon tayo pumababa. So do we still have chance to buy these areas? Okay, so since I don't know how to use this Fibonacci level na ginagamit natin ng barrier status, itong levels na 0.114 at itong 886, I don't know how to use that on a traditional, okay, but more and more na trace niya to. Okay, ngayon nagkaroon na tayo ng W dito, so baka pwedeng mabuo na natin yan. Nagkakaroon na tayo ng strong, okay, signal dyan na bumili na tayo. Tingnan natin yung ating market sentiment. Okay, so sabi dito pag nasa taas ang ating blue, it means we are already topping. Okay, now nandito na yung red, tignan natin, since medyo nalalagpasan niya na itong blue na to, tapos nagkakaroon na tayo ng curve, I think this is the best time to buy. Okay, but there could be, okay, signs like this na pwedeng umangat pa siya. So, pwedeng ganon. So, ang ginagawa ko, iniintay ko na lang talaga siya mag-parabolic, okay? Ma-break niya yung talagang curve niya. Pag nag-curve na talaga siya, tapos na-retrace niya itong areas na to. So, ayan. Sabi natin, nag-curve na siya. Okay, bumalik na siya dyan. Doon na ako bumibili. Kahit nandito na yung price, okay lang, wala akong tinitingnan dyan. This is market sentiment analysis or indicator. Then, sinasamahan ko lang talaga siya ng RSI. Kung this is the best time on a shorter time frame para bumili ng gold or silver, sabihin natin. Okay? Pero ngayon, okay, tingnan natin yung, wait lang. Tingnan natin yung ating DXY. Okay? So, ang ganda ng chart natin sa DXY. Okay? Medyo basag na basag niya na yung area na hindi natin dapat binabasag. Okay? So, same thing lang din doon sa crypto na pag nag-top siya, i-retrace natin to 0.114. Binigyan tayo ng ilang beses na chance na lumabas. Walang gustong maniwala kasi nagpi-play out lang siya dito sa loob, which is dapat bullish siya. Okay, dapat bullish pa siya. Okay, na dapat sa pangatlo doon pa lang mababasag, kaso doon pa lang na-reject na tayo dahil nag-play over na siya dito sa moving average. Okay, so burayin natin, ulitin natin. Okay, nag-play out siya, meron na tayong dalawa. Doon sa pangatlo dapat doon pa lang mababasag. Pero dahil malakas yung ating moving average na 50 at nakahabol na yung moving average natin,
Okay? This is a very bearish scenario wherein nagkaroon na tayo ng cross dito, which ito yan, yung kinross na yan. Then let's see if magkakaroon pa ng very bad cross dito, which makakadagdag yan dun sa magiging drop natin. So, ang tanong, hanggang saan yung pwedeng i-drop niya? Hopefully dito lang. Okay, sa 0.618. Okay, kasi baka dito na ma-reveal na marami na talagang utang ang US dollar. Okay, joke lang. So anyways, okay, so ang areas na gusto kong pasukan to kung sakali, okay, is itong areas na to. Ito. Yan. So 101. Okay, very strong siya. Okay, bakit? Meron tayong fractal dito na nag-support tayo dito sa areas na yan. Okay? So yun. So yun lang yung mga news ko, pero gusto ko pakita sa inyo yung mga tinrade ko at sobrang profit ako kahit nagka-crash yung market. Okay? So I did a shot call dun sa ating cake. Okay? So papakita ko sa inyo yung risky play natin since tapos na to. Hindi na ako dito nag-shot call. Nag-shot call na lang ako doon sa ano natin. Doon sa share pa natin yung mga nagbabayad dito ng sobra-sobra. Okay? So, yan, meron tayong 2.335. Okay? Doon, sabi ko, papasok ako pag nag-retrace na siya dito. Okay? Which, yan, nakalagay naman yan dyan. Binigyan ko kayo ng update. Okay? Then, meron din tayong cancel trade na sinasabi. Okay? Kung sakali. Okay? Na sinabi ko na pag talaga nagkaroon tayo ng magpangit na negative outcome like around 15% to 17% yung sinabi ko, then we will try to cancel our trade. Okay, so nag-retrace na siya, doon na ako bumili. Nagkaroon na tayo ng magandang entry, hindi natin siya hinabol sa taas, hinabol natin siya dito. Bumili ako ng $300 to $500 worth of cake natin. Okay, so now mapapakita ko ba yan? Hindi pa. Okay. Hindi ko siya mapakita dito sa YouTube natin. Pero sa Sherpa, yung mga nangihingi daw, binibigay ko siya. Okay. So now, let's go to our gem call natin, which is yung ating SNX. Okay. So sa SNX natin, okay, hindi siya reactive doon sa mga nangyaring pump. Okay? So, when I say hindi siya reactive is, nandito pa rin siya sa levels na, na buying zone, which is nasa $3. Okay? $3 pa baba. Napakaganda pa na ito bilhin. Okay? Ngayon, nag-set up ako ng buy one natin, which is 2.5. Then, meron tayong next buys is around, ayan. Ayan. So, next buys natin is B2 natin is 1.9, then 1.6 levels. Okay? This is not a financial advice. This is just resibo ng ginagawa ko. Okay? So, now, umaangat pa rin siya. Umaangat na sobra. Then, tingnan natin kung magkano na yung inangat niya. And, nagkaroon na tayo ng 3.66. Ngayon, i-chart natin to. Okay? SNX. Okay? So, hindi ako basta naglalagay lang, nilalagyan ko rin yan ng ngayon yung opinion ko kung bakit ko bibilin siya at bakit ko siya i-hodl. Okay, so nakita nyo ang daming red areas or red lines dito ng ng smart money concepts natin na indicator. Okay, pero ang maganda kasi dito, meron tayong bullishness na pwedeng ipagkabit na ganyan. Then, kaya talaga siya nag-pump. Okay, now, tingnan natin to. Okay? So, meron tayong tatlong top. Okay? So, oftenly, bearish yun. Okay? Magkakaroon tayo ng retracement dito sa areas na to. Okay? Kaya, ang areas ng buy ko is nasa 2.49 or 2.5. Then, meron tayong areas na buy ng 1.9, which is medyo malalim. Nilaliman ko. But that's the golden retracement. Okay? Kung bakit ko siya binilagyan doon. Okay? So, yan. Sa 1.9. Okay. Then, yung next natin is yung golden retracement naman dito sa area na to, which is napaka-significant na pump nung June. Okay? Kaya meron akong areas na nasa below neto, which is yung ating 1.6. Okay? So, now,
ano yung isa ko pang hinahawakan, okay? So, medyo risky yun, yung merit natin, merit circle. Okay, so bagong kalaban siya ni Gala. Okay, not totally nakalaban ni Gala. Okay, it's just that there are some emerging projects sa loob ng Merit Circle na sinasupport ni Merit Circle, which is yung Beam Hub niya. Okay, ngayon, hindi ko masyado i-share pa yung iba pang assets natin. Medyo mahaba-haba na yan. Kung titignan nyo, okay? And nag-update ako dyan ng mga buying zones ko na binibili ko. Then, yun. So, hindi para i-follow nila, kundi i-research nila kung bakit yun yung binibili ko. Then, kung ma-decide na nila bumili, edi bumili na sila. Okay? Nasa sa kanila yun. Okay? So, yun. Merit Circle, pati cake, pati yung ating synthetics. Okay? Yun lang yung masishare ko sa inyo ngayon. But I hope everyone is actually having a good amount of chunk of money, especially with AVAX. Okay, congratulations sa mga nag-AVAX dito at nakasabay sa AVAX natin. And especially with dun sa ating rune. Okay, now officially we're adding SNX as part of our trade since relatively okay na okay pa siya i-trade. Okay, kung titingnan, naglaro na siya ng pa-sideways na matagal-tagal. So, tingnan natin to kung magkakaroon tayo ng phase na ganito. So, kung titrace nyo kasi siya dito, mula dito, okay, maganda yung magiging play-out niya. So, meron tayong, pwede tayo i-retrace natin 0.236, which is a good whopping amount of, okay, $200 to $300 kung sakaling dito pa tayo. Okay? So, ang daming sentiments na kumakalat ngayon sa SNX na mga bagong updates, etc. na hino-hold off lang ni SNX. Okay? But SNX is a good project, especially ngayon na we're talking about optimism, Matic, nag-emerge na ngayon. So, alam nyo na kung ano yung mga susunod na magpapump dyan. Yan yung mga protocols. And sinabi ko na to sa inyo, mga DeFi protocols ang mumuno sa susunod nating narrative, maliban pa dun sa mga sinabi ko rin dito sa Sherpa chat. So, paano kunin to? If you're a paid subscriber dito sa channel natin, you'll be able to hop into Sherpa chat. Okay? So, thank you so much sa mga nanood. And again, chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.